Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, time is gold. Kung ano ang kaya mong gawin ngayon, gawin mo na. Hindi naman kasi natin alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, oras o kahit pa sa susunod na minuto. Isa yan sa mga natutunan ko sa buhay. Gawin mo na kung ano ang dapat mong gawin ngayon at iparamdam mo na sa taong mahal mo ang nararamdaman mo. Please call me Regina. Sa mga nanligaw sa akin noon, si Johan na yata ang pinakamakulit sa lahat. Pero yung makulit na hindi naman nakakainis. Halos araw-araw kasi siya kung magpapansin sa akin. At syempre ako, todo naman ang pagpapakipot. Ang tumal naman ng mga taxi ngayon. Sakit na ng mga paa ko rito eh. Taxi naman, please, dumating ka na. Hi Regina! Ay, sakala ko naman snatcher na. Tatakbo na sana ako papasok sa loob eh. Grabe ka naman. Mukha ba akong snatcher? Naghihintay ka pa ba ng masasakyan? Oo eh. Kaso parang ang tumal talaga ng taxi ngayon. Ilang minuto na kaya ako nakatayo dito. Nakakangawit na. Halika na, umangkas ka na rito sa motor ko. Ako nang maghatid sa'yo. Ay nako, salamat na lang. Pero hindi ako umaangkas sa motor no. Natakot ako eh. Baka mamaya maaksidente pa ako nung wala sa oras. Ano ka ba? Hindi ka maaaksidente kapag ako ang nagmomotor. At isa pa, hindi naman kita pababayaan eh. Basta kapit ka lang sa akin ng mabuti at ako nang bahala sa'yo. Sige na, halika na. Ay, wag na nga. Ayos lang talaga ako, promise. Baka may dumating na rin namang taxi maya-maya. Hindi mo ba alam? May strike ngayon, wala kang masasakyan. Ha? Parang wala naman eh. Nakasakay pa nga ako kanina papasok sa office. Ano ka ba, gabi na no? May strike pa ba ng gabi? Half day strike lang daw sila. Kakaumpisa nga lang nila eh, kaya halika na, sumakay ka na rito. Visit ka, no? Maniniwala na sana ako ng mga 1 minuto dun eh. Umangkas ka na kasi, ako nang bahala sa'yo. Safe ka sa akin, promise. Sus! Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo kasi baka naman mabawasan pa ang maganda sa mundo. Che, ewan ko sa'yo. Sumakay ka na, ako nang maghatid sa'yo. Sige na, mahihirapan kang sumakay ngayon, at least dito sa motor ko, maya-maya lang, nasa bahay nyo na tayo. O sige, eto, nagdala talaga ako ng extrang helmet para sa'yo. Bakit may lisensya ka ba? Bakit? Uhulihin mo ba ako? Huwag kang mag-alala. Matagal mo nang nahuli ang puso ko. Opo, meron akong lisensya. Okay na ba? Sasakay na po ba kayo? O siya, sige na nga. Basta ayusin mo yung pagmumotor ah. Oo naman. Ako pa. Isuot mo muna yung helmet. Akin na. Ayusin ko. Ayan. Okay na. Oh, liga na. Umangkas ka na. Ha? Teka, paano? Tapak ka dyan sa foot peg para Okay. makaangkas ka. Okay. Oh, tapos hawak ka muna rito sa balikat ko. Ayan. Okay, sige. Ayan. After 1,000 years, nakasakay ka rin. Baliw. O dito lang ako basta hawak sa balikat mo ah. Kung saan ka komportable. Pwede sa balikat, pwede sa abs ko, Eh, o sa dito sa dibdib ko. Total naman, safe na safe ka sa puso ko. ano ba? Aray naman, ano ka ba? Basta dito lang ako sa balikat. Huy, dahan-dahan lang ah. Opo, madam. Para sa'yo, babagalan ko. Okay? Ready ka na? Okay, game. Let's go! Ay, salamat nakauwi rin ng buhay. Oh, helmet mo. Salamat ah. Ikaw pa. O, paano? Bukas ulit? Bakit bukas ulit? Di ba gano'n naman talagang ginagawa ng mga manliligaw? Hinahatid sundo ang mga nililigawan nila. Nililigawan? Oo! Hindi mo ba nahalata na isang buwan na akong nanliligaw sa'yo eh?
kung sasagutin mo lang ako, siguradong ikaw ang magiging pinakamasayang babae sa balat ng lupa. Alam mo, ewan ko sa'yo, bahala ka dyan. Uminom ka ng kape minsan ng nervyusin ka naman ng konti. Laki ng kumpiyansa mo sa sarili. Ganun talaga, kailangan ngayon pa lang, alam mo na may kumpiyansa ako sa sarili. Kasi kung wala ako nun, paano ko ipagsisigawan sa buong mundo at papatunayan sa lahat ng tao na mahal kita? 'Di ba? Alam mo, umuwi ka na ha. Itulog mo na lang yan. Sige na. Gusto ko na rin magpahinga. Sige. Kita-kits na lang sa office bukas ha. Tawagan kita mamaya ha. O siya, sige na. Bahala na. Ang swerte mo kung gising pa ako. Good night, sweet dreams. Take care, cause I care. Okay, fine. Aminin ko na unti-unti na rin naman akong nahuhulog kay Johan. Sabait din naman kasi ng taong yon. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Kaso, nagkaroon ng problema. Dahil nung sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa kanya, saka naman siya biglang hindi nagparamdam sa akin. Halos 1 linggo siyang hindi pumapasok sa office. Ilang beses ko siyang sinubukan na tawagan at i-text pero deadma lang ang inaabot ko sa kanya. Johan? Johan? Ako to, si Regina. Johan! Ay, naku, salamat nagpakita ka rin. O siya, kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? 1 linggo kang hindi pumasok sa office Ang dami nang nagtatanong sa akin kung ano raw yung nangyari sa'yo. Wala naman ako masagot kasi hindi ko rin naman alam. Ba't nandito ka? Ano? Para kumustahin ka? Ba't parang, teka lang, namumutla ka. Ayos ka lang? May sakit ka ba? Wala. Sige na, umalis ka na, nagpapahinga lang ako. Ano ba kasing nangyari sa'yo nga? Huwag kang umarte na parang concerned ka sa akin. Ha? Ano ka ba? Siyempre concern ako, no? Kahit araw-araw ako nakukulitan sa'yo, hindi naman ibig sabihin nun wala na akong pake. Talaga? Ayaw mo ngang nanliligaw ako sa'yo eh. Tapos yan ang sasabihin mo sa akin ngayon? Ang gulo mo? Dati parati mo akong pinapansin. Tapos dumating yung isang araw na para na lang akong naging invisible sa'yo. Oh, so sino sa atin ngayon yung magulo, Aber? Ayaw mo nun? Wala nang mangungulit sa'yo? Wala nang panayang buntot sa'yo? Magiging tahimik na rin ang buhay mo simula ngayon. Kaya umalis ka na at kalimutan mo na lang ako. So sa tingin mo gagawin ko yun? Na basta-basta na lang akong aalis? Nang hindi ko nalalaman kung ano ba talagang problema mo. Oo, dahil yun ang gusto kong gawin mo. Kung noon pinagmamalaki ko sa'yo na kaya kitang panindigan, pwes ngayon hindi na. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Ipaliwanag mo kaya sa akin, hindi yung iiwan mo na lang ako sa ere. Diretsuin mo kasi ako, ang dami pang sinasabi. Ano nga problema? Wala nga sabi eh. At kung meron man, wala ka nang pakialam doon. May pakialam ako dun. Dahil maalaga ka sa akin. At kung may pinagdadaanan ka man ngayon, syempre gusto kong makatulong. Talaga? Gusto mong makatulong? Oo! May stage 2 lung cancer ako. Ano? Ba't natahimik ka? Sige nga. Sabihin mo sa akin ngayon, paano mo ako tutulungan, ha? Teka, wait lang. Ano sabi mo? May cancer ka? Kailan? Kailan pa? Wala ka na ron. At hindi mo na rin kailangan malaman pa. Kaya kung pwede lang, umalis ka na. Hindi. Hindi ako aalis, okay? Lalo na ganyan ang kalagayan mo. Ano ba talagang gusto mo? Gusto nga kitang alagaan. Ano ko? Bata? Kaya kong sarili ko. Kaya kong alagaan ng... Anong ginagawa mo? Dahil gusto kong maramdaman mo na hindi mo kailangang harapin yan ng mag-isa, Johan. Nandito ako. Hindi ko kailangan ng awa mo o kahit ng tulong mo. Dahil kahit ano pa man ang mangyari, wala ka nang magagawa. Mamamatay na ako. Huwag mo nga sabihin yan. Yun ang totoo, Regina. At yun ang kailangan kong tanggapin. Kaya please lang, huwag mo akong bigyan ng kahit na anong pag-asa dahil sumuko na ako. Hahayaan ko na lang na patayin ako ng sakit na to. Dahil wala namang nakakalusot sa ganitong sakit, di ba?
kapag nagka-cancer ka, para ka na rin naghuhukay ng sarili mong libingan. Hindi yan totoo. May pag-asa ka pang gumaling, okay? Tsaka ba't ka ba sumusuko agad? Hindi mo pa nga sinusubukang lumaban eh. Paano pa ako lalaban? Sa umpisa pa lang, talo na ako. Kaya please lang, layuan mo na ako. Ayokong maramdaman na may maiiwan ako rito. Ayokong umasa na hanggang sa dulo ng laban na to kasama kita kasi alam kong mapapagod ka lang sa akin. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Kahit ayaw mo pa, dito lang ako. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Sinabi ko na umalis ka na. Layuan mo na ako. Kalimutan mo na lang ako. Ayoko nga! Ilang beses ko ba sasabihin yun sa'yo? Importante ka nga sa akin, Johan. Kaya bakit naman kita hahayaan, ha? Bakit ako aalis? Sasamahan kita hanggang sa dulo. Sabay nating lalabanan yung sakit mo dahil mahal kita. Ano? Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo na okay na. Sinasagot na kita. Pero kasi naman bigla mo akong iniwan. Tapos ngayon, nalaman ko yung dahilan mo. Sa tingin mo, aayaw ako? Sa tingin mo kakayanin kong makita nahihirapan yung taong mahal ko? Ha? Siyempre hindi. Kaya kung talagang mahal mo ko, hahayaan mo akong alagaan ka. Johan, wag mo akong iiwan. Dahil ngayon pa lang ako nag-uumpisang iparamdam na mahal kita. Sa bandang huli, pumayag din naman si Johan na manatili lang ako sa tabi niya. Tinulungan ko siya sa mga check-up niya. Kung kani-kaninong doktor kami nagpatingin para lang ma-check kung talaga bang may lung cancer siya. Pero sa kasamaang palad, meron talaga. Sa mga panahon na kinakain siya ng lungkot, nasa tabi lang niya ako. Sa mga panahon na gusto na niyang sumuko, parati kong sinasabi sa kanya na hindi pa naman huli ang lahat. Saan ka na naman pupunta? Di as usual kay Johan. Ngayon na kasi yung first session niya sa chemotherapy, kaya dun muna ako sa kanya hanggang sa maging okay siya. Wala ka bang ibang makakasama sa pag-aalaga sa kanya? Meron naman yung ate niya. Kaso night shift kasi yun sa pinagtatrabahuhan niya eh. Hindi naman pwedeng mag-isa ngayon si Johan, kaya dun muna ako. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Nga pala buti pumayag siya magpagamot. Oo nga napilit ko rin sa wakas. Ikaw, kumusta ka naman? Halatang wala ka ng pahinga. Ang lalim na ng mga mata mo. Tapos, nangangayayat ka na rin. Okay lang ako, kuya. Kaya ko naman ang sarili ko. Saka, regular naman akong umiinom ng vitamins ko. Umiinom ng vitamins. Pero hindi ka marunong magpahinga. No, wala rin yan. Iniisip ko lang na sa kakaalaga mo kay Johan, baka ikaw naman tong biglang magkasakit. Kuya, okay lang naman ako Tsaka isa pa, kailangan niya ako ngayon bilang girlfriend. Tsaka may responsibilidad ako na alagaan siya. Ang sinasabi ko lang naman, kailangan mo magpahinga. Yung kahit isang araw lang. Kasi kuya, ayokong may masayang ako na kahit isang minuto lang kay Johan. Ayokong magsisi sa bandang huli dahil nagkulang ako ng pag-aalaga sa kanya. Nagkulang ako ng oras na makasama siya. Hindi naman sa sinasabi ko na wala na siyang pag-asang gumaling, pero kasi sa kalagayan niya ngayon oras ng kalaban namin. Yan ba talaga ang dahilan mo? O dahil sa nangyari noon? Well, both. Kuya, huwag ka na mag-alala sa akin, okay? Kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Gusto ko lang talagang maalagaan ng mabuti si Johan. Paging Dr. Di Pasupio. Dr. Di Pasupio, please proceed to the emergency room.
Okay, sige pa. Uh, Okay. uh, Okay ka na? Oh, ito yung tubig. Magmumog ka na. Ayan. Oh, okay ka na. Oo, okay na ako. Okay, sige, sige. Halika na, higa ka na. Grabe pala talaga tong side effects ng chemo. Akala ko, joke-joke lang yung mga napapanood ko. Totoo pala. Asahan mo rin yung paglalagas ng buhok mo. Pero naisip ko lang, ano kaya kung kalbuhin na kita ngayon, no? Para hindi na sila maglagas, hindi ka na mahirapan, no? Marunong ka bang mag-shave? Baka pati balat ko matanggal mo. Sira, oo naman. Ako kaya ang nagugupit kay Kuya Erwin. O ano, game na. Pwede bang saka na kapag medyo okay ng pakiramdam ko? Sobrang nanghihina talaga ako ngayon eh. Oo naman, sige. Di bale, bubuti rin ang pakiramdam mo. Ilang beses akong magiging ganito tapos ang ending, hindi pa rin pala ako gagaling. Ba't ba ang nega mo? Naghahanda lang. Masakit umasa. Ano ka ba? Mind over matter nga, di ba? Kung ano yung iniisip mo, yun ang nararamdaman ng katawan mo. O so paano ka gagaling kung ganyan yung iniisip mo? Dapat, sinasabi mo, nagagaling ka. Malalagpasan mo rin to, ganon. Na babalik ka rin sa dati. Hindi yung unang step pa lang ng pagpapagamot, suko ka na agad. Huwag mo ang inuunahan si Lord, desisyon ka eh. Ang cute mo naman. Umaasa ka talagang gagaling pa ako, no? Oo naman no. Dahil hindi mo na ako pwedeng iwan. Ano yun, pagkatapos mo kong suyu-suyuin dyan, iiwan mo rin pala ako sa huli? Hindi pwede. Wala na, andito na ako. Sorry ka. Wala ka ng choice. Kaya hindi mo na ako pwedeng iwan. Sabi ko nga, wala na akong kawala eh. Salamat sa pag-aalaga ha. Hindi mo naman dapat pagurin ang sarili mo sa pag-aalaga sa akin. Ayokong magkasakit ka. Ay nako, kaya ko nga ang sarili ko. Tsaka gusto ko na alagaan ka. Napapaisip lang ako. Hanggang kailan kaya ganito? Sagutin mo nga. Hanggang kailan tayo ganito? Para makapaghanda naman ako. Alam mo, kahit may sakit ka, kayang-kaya kitang batukan eh. Ano mo pinagsasasabi mo? Anong hanggang kailan ganito? O di hanggang sa gumaling ka. Kasi kapag magaling ka na, ako naman ang aalagaan mo, syempre. Ako naman yung susubuan mo ng pagkain. Ako naman yung pupunasan mo kapag nilalagnat. Yung kukumutan mo kapag nilalamig. Yayakapin mo ng mahigpit para mawala yung panginginig. Tapos lulutuan mo ako ng masasarap na pagkain. Pero sa ngayon nga, ako muna ang gagawa nun. Sige na nga. Magpapagaling na ako. Para naman makabawi ako sa'yo. Ay dapat lang. At dapat kang gumaling kasi gusto pa kitang mas makasama ng matagal. Gusto kong ma-experience yung mga, alam mo yun, yung mga pinagmamalaki mo sa akin, yung mga ginagawa mo bilang boyfriend. Gusto pa kitang mahalin ng mas matagal. Kaya magpagaling ka ha. May future pa tayong hahabulin. Alam naman natin na kapag sa mga ganitong sitwasyon, medyo lumalabo ang salitang future. Hindi mo kasi alam kung hanggang kailan mo na lang siya makakasama. Hindi mo alam kung may pag-asa pa bang makasama mo siya ng mas matagal. Araw-araw kang kakabahan na baka bukas o makawala o makalawa, bigla na lang siyang mawala. Ginawa ko ang lahat para maalagaan ko si Johan. Wala kasi akong gustong sayangin na oras na makasama siya at iparamdam sa kanya na kahit sobrang hirap na sitwasyon, hindi maling kumapit sa pag-asa na magiging maayos din ang lahat.
Talaga, kapag fresh air, nakakagaan ng pakiramdam. Sabi ko naman sa'yo eh. Okay din yung paminsan-minsan, pupunta tayo sa mga ganitong lugar para nakakalanghap ka naman ng sariwang hangin, no? Naisip ko na nga na kung pwede ka na, beach tayo. Para vitamin C, ganon. Gusto ko yan. Okay na? Naghihintay na yung pinsan mo sa labas. Hayaan mo siya. Binayaran naman siya ni Mama para magmaneho sa atin eh. Dito muna tayo. Pero bago yun, may gusto muna akong puntahan. Yung sa simbahan na pinakita ko sa'yo. Ah, doon ba? Medyo malayo yun ah. Teka, may simbahan namang malapit dito ah. Teka, bakit mo pala dito gustong magsimba? Medyo malayo to ah. Dito kasi kinasal ang mga magulang ko. At dito rin kita gustong pakasalan. Kasal agad? Oo, bakit? Ayaw mo bang magpakasal sa akin? Hindi naman sa ganon. Pero kasi parang mga ilang buwan pa lang tayo, 'di ba? Tapos kasal agad. Ano naman ngayon? Ako nga, nai-imagine ko na eh. Pero alam mo, nung inimagine ko yun, iba yung naramdaman ko. Akala ko dati, handa na akong mawala kasi doon din naman ang punta ko. Pero nung naging tayo, hiniling ko sa Diyos na sana pagalingin niya ako. Gusto pa kasi kitang makasama. Nakakainis to. Pinapaiyak mo naman ako eh. 'Di ba? Sabi ko naman sa'yo gagaling ka. Hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Ngayon, yun ang gusto ko na bubuo pa tayo ng pamilya. Papalakihin natin sila ng maayos. Tapos tayo, magiging masaya pa rin tayo kahit na uugod-ugod na. Gusto ko pang mabuhay. Gusto pa kitang makasama ng mas matagal. Huwag ka mag-alala, Johan, ha? Gagawin natin ang lahat para gumaling ka. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. Alam ko at sigurado ako na papakinggan tayo ng Diyos. Kaya kapit ka lang, ha? Walang susuko. Nang dahil sa mga sinabing yon ni Johan, mas lalo kong pinag-igi ang pagdarasal. Ang pangungulit kay Lord na sana pagbigyan naman niya ang taong mahal ko na humaba pa ang buhay. Pero habang tumatagal, mas lalong lumalala ang sakit ni Johan. Kaya mas lalo kaming nahihirapan. Gising ka na pala. Tamang-tama lang pala yung dating ko eh. Nakasalubong ko pala kanina si Ate Ira. Sabi niya hindi ka pa raw kumakain. Kaya, eto, nagdala ko ng lugaw. Halika na, mainit-init pa to. Para makainom ka na rin ng gamot mo. Wala akong ganang kumain. May gana ka man o wala, kailangan mo pa rin kumain. Paano ka makakainom ng gamot kung walang laman yung tiyan mo? Kaya, sige na, halika na. Dali na, kain na. Ano ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Ayoko nga, di ba? Alam ko nga ayaw mo. Pero kailangan mong kumain dahil iinom ka pa ng gamot. Hindi pwedeng lumampas ka sa oras. Eh di lumampas na kung lumampas. Dahil kahit ano naman ang gawin ko, wala pa rin eh. Mamamatay pa rin ako. Ano na namang problema mo? Bakit ka na naman nagkakaganyan? Dahil lahat na lang ng pagpapagamot ko, yung chemotherapy na yan, mga walang silbi dahil may sakit pa rin ako. Nakita mo ba yung huling resulta ng check-up ko? Nandun pa rin yung cancer. Hindi na wala. Kaya anong nangyari sa pagpapagamot ko? Wala! Nagsayang na nga ako ng pera, nagsayang pa ako ng oras. Please, kumalma ka lang muna. Paano ko kakalma, ha? Sige nga, ikaw nga ang tumayo sa kalagayan ko. Ha? Na parang lahat ng ginagawa mong pagpapagamot, pagdadasal sa Diyos, napupunta sa wala. Alam mo, kasalanan mo to eh. Bakit ako? Kung hindi mo lang sana ako pinilit na magpagamot, edi sana hindi na ako umasa na gagaling pa ako. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ayokong umasa dahil alam ko na ganito ang mangyayari. Pero nagpumilit ka Dahil gusto kong mabuhay ka. na dapat hinayaan mo na lang akong mamatay kesa yung ganito. Nahihirapan.
Ginawa ko lang yun dahil mahal kita eh. Yun ba talaga? Dahil mahal mo ako o gusto mo lang may magawang tama para masabi mong naging mabuti kang girlfriend? Alam mo, mas maganda siguro kung magpahinga ka na lang muna, ha? Stress lang yan. Stress ka lang, okay? Hihintayin na lang nating magising ka, tapos saka kakain ka pagkatapos noon tsaka kainom ng gamot. Ayoko nga! Bingi ka ba o tanga? Ano ba kasing ginagawa mo rito, ha? Umalis ka na! Hindi kita kailangan! Alam mo, kahit ilang beses ka pang sumigaw dyan, hindi ako aalis dito. Sinabi ko na sa'yo nung una pa lang na kahit hindi mo ako kailanganin, nandito pa rin ako para sa'yo. Aalagaan kita. Johan, kahit mahirap, hindi kita iiwan. Yun naman pala eh. Sa'yo na mismo nang galing. Nahihirapan ka na. Kaya umalis ka na lang. Alis na! Umalis ka na! Sa tingin mo, hindi ko naisip yon? Sa tingin mo ba, ang dali-dali mong alagaan? Johan, hindi. Pwede akong umalis at iwan ka. Pero hindi ko nagawa. Bakit? Dahil mahal kita. Ano ba ron, ha? Saan ka ba nadapa? Ano yung hindi mo maintindihan doon? Sa tuwing wala ako sa tabi mo, hindi ako mapakali. Parati kong iniisip na kung ano yung nangyayari sa'yo. Kung nahihirapan ka bang makatulog, nakainom ka na ba ng gamot? Natatakot ako na sa bawat pag-alis ko, baka yun na yung huling pagkikita natin. Ayokong may masayang na kahit isang minuto na hindi ka kasama. Oras ang kalaban natin, Johan. At ayokong magpatalo. Kaya nga binipilit kitang lumaban, di ba? Hindi lang para sa sarili mo, pero para rin sa akin. Para sa ating dalawa. Kasi hindi ko kakayanin yung sakit kapag nawala ka. Kaya nakikiusap naman ako sa'yo, Johan. Lumaban ka. Labanan mo yung sakit mo. Huwag mo ko iwan. Dahil kahit anong mangyari, hindi kita bibitawan. May dahilan kung bakit ganun katindi ang takot ko. Nagkaroon na rin kasi ako ng boyfriend na may cancer. Tulad ng ginagawa ko kay Johan, inalagaan ko rin siyang mabuti. Pero nang minsang bumabalang ako para pumunta sa cafeteria, pagbalik ko, namatay na pala siya. Hindi ko inakala na yun na pala ang huling pagkikita namin. Ni hindi man lang ako nakapagpaalam o nakapagsabi kung gaano ko siya kamahal. At yun sana ang ayokong maranasang ulit. Lumipas ang 2 taon, nakita ko kung gaano lumaban si Johan sa sakit niya. At sobrang naging proud ako. Hi, babe. Tagal mo namang bumaba. Kanina pa ako dito eh. Sorry naman. Nag-ayos pa ako eh. Alangan namang humarap ako sa'yo na wala man lang akong ligo, di ba? Baka bigla kang kumaripas ng takbo dahil sa hininga ko. Ay, teka, nag-breakfast ka na ba? Ang alam ko, nagluto muna si Kuya Erwin bago umalis eh. Mamaya na lang. May good news kasi ako sa'yo eh. Ano naman yan? Actually, kahapon pa talaga to eh. Pinabukas ko na lang. Nagpa-check up pa kasi ako kahapon. Kahapon? Ay, hala! Shucks, oo nga pala, no? Check up mo nga pala kahapon. Naku, sorry talaga, babe. Nawala sa isip ko eh. Okay lang, relax. Okay lang. Sinamahan naman ako ni ate. Ba't hindi mo kasi pinaalala sa akin? O, edi sana, di ba, nasamahan kita. Sana tinawagan mo ko. Gusto rin naman kasi kitang makapagpahinga. Kaya hindi kita tinawagan. Anyway. Hindi yun yung ibabalita ko sa'yo. Oy, ano? Basahin mo to. Eto. Ano ba to?
Ano bang laman ng envelope na to? Sige na. Buksan mo. Sige na nga. Babe, wala akong naiintindihan sa mga nakasulat dito. Ang sinasabi ng papel na yan is... Cancer-free na ako! Ano sinabi mo? Cancer-free na ako, babe! Oh my God! Hindi nga talaga totoo. Cancer-free ka na. As in, zero na. As in, wala ka ng cancer. Wala na! Wala na akong cancer! Magaling ka na, babe! Oh my God! Magaling ka na! Oh. Ba't ka umiiyak dyan? No. Masaya lang kasi ako kasi nga magaling ka na. Alam mo yun, nagbunga na lahat ng paghihirap at pagtitiis mo. Magaling ka na, babe. Okay ka na. Ay! At dahil yun sa'yo. Kasi kung hindi mo ako pinilit, inalagaan, at sinamahan sa lahat ng mga pagpapagamot ko, hindi ito mangyayari. Kaya magaling na ako ng dahil sa'yo. Ano ka ba? Lalo mo naman ako pinapaiyak eh. Masayang masaya ako kasi nangyari na yung ini-imagine lang natin dati. Pero kailangan mo pa rin pasalamatan ng sarili mo kasi hindi ka sumuko. Kasi kung wala kang tiwala sa sarili mo, kahit ano pang gawin ko, wala ring mangyayari. Naipanalo mo ang laban, Johan. Congratulations, babe! Sana makuha akong premyo ko ngayon. Anong premyo? Premyo ng matamis mong oo. Ha? Matagal ko nang gustong gawin to. Pero hindi lang ako nakahanap ng magandang tiyempo. Kinakabahan kasi ako na baka tumanggi ka. Pero eto, sa wakas, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob. Ha? Uy, teka lang, sandali. Uy, tumayo ka nga! Sandali, ano ka ba? Eto, sabi ko noon, gumaling man ako o hindi, ikaw pa rin yung gusto kong uling babaeng makakasama ko. Mahal na mahal kita, Regina. At pinatunayan mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi mababawasan ang pagmamahal mo sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit lumaban ako. Kung bakit gusto ko pang mabuhay ng mas matagal. Gusto kong bumawi sa lahat ng mga nagawa mo para sa akin. Gusto pa kitang mahalin ng mas matagal. Kaya, sige no, pakasalan mo na ako. Please. Si Rato. Ano ka ba? Paano ko hindi? Ano ba yan? Sige na nga, wala na akong choice eh. Payag na ako. Ay, nagmakaawa ka na, di ba? Isusuot ko na yung sing-sing sa'yo. Ayan. Saktong-sakto. Wala nang sulian, ha? Wala rin kaya akong balak isoli ito. Mukhang mahal eh. I love you so much. I love you too. Ilang buwan lang ang lumipas, nagpakasal na agad kami ni Johan. At sa ngayon, sobrang masaya kaming nagsasama. Isa siya sa mga masaswerteng tao na pinagbigyan ni Lord na magdugtungan ng buhay. Kaya alam ko na habang buhay din niyang hindi sasayangin yon. Hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Sana marami ang na-inspire sa kwentong ibinahagi ko. Maraming salamat and may God bless you all. Yours truly, Regina. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampa-good vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin.
Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.